I always like Rudy. Oh, yan po ang sinabi ni dating Senadora Miriam Defensor Santiago, mga kababayan. Na kung papipiliin daw siya sa kanyang top 3 na pick, ang unang-una daw pipiliin niya, mga kababayan, para makatambal sa halalan bilang Vice President ay si dating Mayor Rudy Duterte. Number 1 sa top 3. At hindi po dyan kabilang, mga kababayan, si PBBM, na kung saan dyan siya nahulog na makipagtambalan. Oh, kahit pa nga sa top 5 siguro, mga kababayan, hindi choice ito si Miriam, si PBBM. Pero anong nangyari? Mukhang nabudol po etong si Miriam Defensor Santiago, mga kababayan, dito sa mambubudol na si BBM. Dahil mukhang no choice si Miriam Inayawan po siya ng kanyang top 3 choice, mga kababayan, na numero 1, si PRRD. At sa laro po ng politika, mga kababayan, ay mahirap po kapag wala kang katandem dahil paramihan niya ng baluarte Kaya siguro, binodol itong si BBM, ito si Miriam, para at least, matalsikan man lang siya ng kaunting katalinuhan. Panoorin po natin, mga kababayan, ha? Sakaling tumakbo sa pagkapangulo, ang pinagpipilian daw niyang makatambal, sila Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Top 3 yan, ha? Walang sinabi si Miriam na BBM dyan. Ang pinagpipilian daw niyang makatambal, sila Davao City Mayor Rodrigo Duterte, dating Defense Secretary Gilbert Chodoro, Mas pinili pa nga si Gibo, di ba? at Senador Grace Poe. Grace po. Yan ang gusto ni Miriam Defensor Santiago, mga kababayan. Top 3. Wala nga si PBBM, no, sa choice niya. Personal choice si Miriam, mga kababayan. Kaya sa tingin natin, binudol siya ni BBM. Oh, I'd love to run with Rudy Duterte, whom I I'd love to run with Rudy Duterte. How about BBM? Panakit butas. love to run with Rudy Duterte, whom I've always loved from the very beginning. Always loved from the very beginning. He would make an excellent vice president for enforcement. Paano na yan? Tumakbo kasi presidente si PRRD, mga kababayan si Grace po, tumakbo din presidente. Tapos, si Gibo, nag-retire dati. Napunta siya sa mambubudol, mga kababayan. Siguro pinangakuan naman ng langit na naman, kagaya ni Sara. Expert talaga, di ba? At no choice din ito si Miriam dahil kailangan niya na kaalyado Addition, mga kababayan. Kaya dyan, naging katandem sila, mga kababayan, at natalo si BBM. And of course, si Miriam, natalo din dahil mahina ng katawan niya dyan sa mga panahong iyan, mga kababayan. Budol pa more. Because graft and corruption is endemic and everybody speaks out but nobody has done very much except Mayor Rudy Duterte. Kahit magkatunggali sila, mga kababayan, hindi niya inatake si PRRD doon sa debate nila. Si Mayor Duterte, halos magkamukha lang niyan kami. Kaya kami matalik na kaibigan. Kasi sometimes we descend to the level of hyperbole. Kung ba't sinusobrahan mo ang sinasabi mo para mas epektibo. How about Marcos? Kinuha lang niya si Marcos, mga kababayan, yung wala na talagang natira. Yung no choice na, ito na lang. Mambubudol din Sige, ito na lang. Tingnan natin kung anong kapabilidad dito. Mas nakaka-catch attention ng nakikinig. Pero hindi naman literally true. So, correct. I think itong mga accusations of a so-called death squad or other terrorist actuations, dapat may reklamo sila noon ba? Correct. Siguro, mga kababayan, kung mayor pa si PRRD ngayon, tapos ang presidente etong si BBM, baka ideklara na rin terorista kagaya ni Tebes, di ba? Mahilig silang umimbento ng mga kaso, mga kababayan Tripping. Oh, I'd love to run with Rudy Duterte, whom I've always loved from the very beginning. He would make an excellent vice president for PRRD ang top choice, si Miriam. enforcement. I am ready I am ready. to punch my enemies in the nose. Good mo sa Senador Miriam Defensor Santiago nang pumasok sa Senado sa unang Eto, mga kababayan, may cancer na po siya dyan. pagkakataon mula nang i-anunsyo noong Hulyo na meron siyang lung cancer.
Pero nag-ibang ihip ng hangin ng pamunuan niya ang Committee on Foreign Affairs ng Commission on Appointments. Smoker ba to si Miriam Defensor? Dahil kadalasan mga kababayan may lang cancer smoker. Tumawag ng kanyang atensyon ang napalakas na boses ng aming kameraman. Now, not because you make him go outside and teach him manners, then let him come in. Now! Maya-maya, Labas! uminit muli ang ulo ni Santiago nang igiit ni Ilocos Norte Representative Rodolfo Fariñas na hindi sila maaaring magkumpirma ng appointment hanggat wala ang mayorya ng mga miyembro ng komite. Anong problema mo? Dito po sa meetings of the committee, we need a majority of all Bakit the po tayo mag-meeting ng committee? I'm not calling a meeting of the committee, I'm calling a public hearing. That's the notice to send to That's you. why there was no motion for the confirmation of Ang any of these tapang, no? appointees or recommended. Madam Chair, may I move to suspend before we vote? Kung siya ang naging presidente mga kababayan, no? Tapos noong 2016 nanalo yun si Robredo. Si Robredo ang presidente natin mga kababayan. Dahil hindi niya matatakasan itong cancer You're questioning my authority, I walk out of this meeting. Tinapon! Oh. Grabe. Walk Dapat out noon pa siya. yan sa umpisa. Ngayon, sisirain mo ang procedure na sunodan noon pa. Sayang no kung tumakbo ito nung mas bata pa siya. Tumakbo naman pero natalo Oh. Ang mga nananalo kasi mga kababayan yung mga mahilig magbigay-bigay ayuda o ganyan. Pero hindi na yan uubra ngayon. Tingnan niyo si Tamba, 'di ba? Halos magpakamatay na sa pagbubuhat ng mga bigas, akong bigas. 0.4% mga kababayan ang rating. Adjon! Sa press conference matapos mag-walk out, muling nagpahayag ng inis sa Santiago, partikular sa mga kongresista na hindi sumipot sa tamang oras sa pagdinig. I am facing death in the face. I have told you, death is a very beautiful experience. Totoo. Huwag kayo matakot sa death mga kababayan dahil lahat tayo makaka-experience niyan. Maliban lamang kung ikaw ay isang immortal. Told you, death is a very beautiful experience. But death is a very beautiful experience. Huwag na muna ngayon na, please. So I'm no longer pulling my punches. Pag mali, mali. Pag mali, mali. Pag kurap, kurap. Pag kurap, kurap. Ganito naman inilarawan ng senadora ang mga kalaban niya sa politika, kabilang na ang mga nasasangkot sa kasong plunder. For all those jerks in government who are my enemies, Jerks. Lahat na nakasong plunder, di ba, nakalaya na. Enrile, Jinggoy, Bong Revilla. Nakabalik pa nga sa Senado ang dalawa. I repeat, Si Erap, nakalaya na rin. they are the reason Kaya, lakas ang loob ng mga politiko mga kababayan. Walang takot dahil hindi napapanagot Si Gloria, nakalaya na rin, di ba? May kaso din yun, di ba? why God created the middle finger. Sabi ni Santiago, gumaganda ang lagay ng kanyang kalusugan dahil sa patuloy niyang pag-inom ng pills na lumalaban sa kanyang cancer. 80% ng araw ng kanyang cancer cells, wala na. 80%. Kaso nga lang mga kababayan, as long as mayroon kang cancer cell, kahit pa 20% lang yan, babalik at babalik yan. Hanggat hindi totally eradicated. Pero may pagduruguraw ang kanyang mga kamay at paa, nanalabo ang mata at masakit din daw ang kanyang katawan. Kung makamit niya ang full recovery sa katapusan ng taon, posible raw na tumakbo siya sa pagkapangulo sa 2016. Only my body is sick of cancer, not my brain. Unlike other people who have brain cancer. Ang sakit sa utak mga kababayan. Bangag ang tawag dyan mga kababayan. Sakit na sa utak. And continue to hold public office. Dyan pa rin sa office kahit bangag. Ako naman, my brain is working perfectly. Sakaling tumakbo sa pagkapangulo, ang pinagpipilian daw niyang makatambal, sila Davao City Mayor Rodrigo Duterte, dating Defense Secretary Gilbert Chodoro at Senador Grace Poe. Saan si BBM? Wala. Top 3 ni Miriam. Kahit pa nga daw sa top 5 mga kababayan, wala. O top 10. Kaso nga lang, no choice. Kailangang may katandem. Tapos, yung isa mambubudol. Anong masasabi niyo mga I kababayan? love to run with Rudy Duterte, whom I've always loved from the very beginning. Na si Rudy Duterte ang gusto ni Miriam Defensor. Post your comments below.